At ano naman ang masasabi natin tungkol sa Cuba na matapos ang halos 70 taon ng di umano'y revolusyong parang pambata na para lang sa pamilya Castro, iniwan ang mamamayan sa matinding kahirapan. Ngayong linggo, kinailangan nilang ianunsyo ang pagbabago sa modelo ng ekonomiya. Ibig sabihin, pinagdaraanan nila ang sarili nilang perestroika. At bago matapos ang kalahati ng taon sa pamumuno ni Donald Trump, maaring makita natin ang malayang Cuba. Sa bawat kasong ito, makikita natin ang maling desisyon at pagsasakripisyo ng kalayaan para sa sinasabing kausayan ay bunga ng pampulitikang kapakinabangan. Ang pagpaplano ay nagbibigay ng walang hanggang mapagkukunan sa kasalukuyang komunista para gawin ang gusto niya. Nangyari ang mga pagkakamali o kasamaan dahil tumigil silang mag-isip tungkol sa moral na kaayusan o ginawa nila ito ayon sa sarili nilang baluktot na pakiramdam ng moralidad. Kaya tinatawag nating komunista ang mga naistahakin ng parehong landas sa mga bansang kaluranin na yumaman sa paggawa ng kabaligtaran. Totoo rin ito sa mga sosyalistang may magagandang asal na napapaligiran ng mabubuting tao pero nagpapatupad ng mga pulisiyang sumisira sa mga bansa. Kahit paulit-ulit nilang itinatanggi ang mga nabigong eksperimento at tinatawag ang sarili bilang sosyalista o sosyal-demokrata, pareho pa rin ang kanilang prinsipyo. Dahil dito, gaya ng ipinaliwanag ko, pinili namin ang kabaligtarang landas kahit sinabing imposible ito ng lahat. Sa unang buwan ng aming pamahalaan, isinagawa namin ang pinakamalaking pagsasayos sa kasaysayan ng sangkatauhan sa paggastos ng gobyerno para tugunan ang bayarin sa utang. Sa ganitong paraan, sinimulan naming ibalik ang kredibilidad ng bansa para magkaroon kayo ng ideya sa laki nito. Binawasan namin ang paggastos ng gobyerno sa totoong halaga, mga 30%, ibig sabihin isang pagsasayos na katumbas ng 5 puntos ng GDP. Sabi nilang di kayang gawin sa isang termino pero natapos namin sa isang buwan. Dahil sa napakalaking estado na umaabuso sa mamamayan, dapat munang bawasan ang bigat nito kahit sabihing imposible ito. Sa 6 na buwang panunungkulan, inalis namin lahat ng pinagmumulan ng pag-i-issue ng pera. Para matigil ang panlilinlang sa mga Argentino gamit ang senyoryahe at maibalik ang tiwala sa bansa at tera na mahalaga para sa pag-unlad ng ekonomiya. Konkretong tinutukoy nito ang quasi-fiscal na deficit, ibig sabihin ang deficit ng Bangko Sentral na umaabot sa 10 puntos ng GDP. Naresolba namin ito sa 6 na buwan. Ibig sabihin sa 6 na buwan, nakapagsayos ang gobyerno ng 15% puntos sa GDP. Ibig sabihin na ibalik namin ng direkta ang halos $90 bilyong sa lahat ng mamamayang Argentino. Kahit sinabi ng lahat na imposible ito, unti naming binuksan ang ekonomiya upang ang kompetitibong sektor ay makalaban sa pandaigdigang merkado at umasenso at mabigyan ng mga Argentino ng pagkakataong makakuha ng dekalidad na mga produkto sa pinakamagandang presyo. Hindi kami titigil hanggat hindi kami nagiging pinakamalaya at bukas na bansa sa mundo. Bilang resulta ng pagpapatupad ng mga hakbang na ito, salamat sa aming moral na panuntunan, nagawa naming pababain ang kahirapan mula 57% hanggang 30%. Ibig sabihin na ilabas namin ang mahigit 15 milyong Argentino mula sa kahirapan na malinaw na nangangahulugan ng pagalis ng milyon-milyong Argentino mula sa kahirapan. Nagawa rin namin pababain ang country risk mula sa humigit kumulang 3,000 puntos base hanggang sa mga 600 puntos. Nagsimimula na rin kaming tumanggap ng mga pamumuhunan sa bansa na nasa $100 bilyong. Sa Europa, kabaligtaran ang ginawa nila sa pagdedesisyon sa loob ng mga dekada, katulad ng sa Argentina kahit magkaiba ang bilis. Una nilang inuuna ang kapakanan ng politiko o burokrata, sunod ang economical na bisa at saka lang nila tinitingnan kung ano ang moral na tama. Kung ginagawa nga ba talaga nila ito at kung palagi ba talaga nila itong ginagawa.
Nagkubli sa likod ng birtud sa ngalan ng habag, sinira nilang ari-arian sa ngalan ng pagkakapantay-pantay, winasak ang merito dahil sa walang saysay na universalismo at isinuko ang soberanya ng kanilang mga ban sa mga hindi inihalal na burokrata. Lagi nilang tinatapatan ng marangal na dahilan ang bawat maling desisyon ng politika sa Europa. Iyan ang panilinlang at bitag dahil sa likod ng bawat marangal na dahilan may konkretong ekwasyong pampolitika. Ang paglika ng umaasa ay paglika ng botante. Bawat subsidya ay botong bidili, bawat regulasyon ay pabor na sinisingil, bawat bukas na hangganan ay pinalawak na talaan ng botante. Hindi nila ito ginagawa dahil sa awa, kundi sa pansariling interes, tinatakpan pa sa makataong imahe para di sila makuwestiyon. Halimbawa, tingnan ang patakarang ekonomiya at migrasyon. Alam naman natin ipinagmamalaki ng Europa na isang nanny-state ito. Ibig sabihin, proporsyonal nilang kinukuha mula sa mga lumilika ng pinakamaraming yaman, nilalabag ang prinsipyo ng pagmamayari at pagkakapantay-pantay sa batas. Sa proseso, muling ipinapamahagi ito sa lipunan bilang mga serbisyo. Sa madaling salita, para sa kanila ang ekonomiya ay parang cake. Nakatuon sila sa pamamahala at pagpapasya kung kanino mapupunta ang bawat piraso, sa halip na ituon ang pansin sa pagpapalaki pa ng cake. Ito ang sanhi ng matagal ng pagbagal ng ekonomiya sa isang reyon. Habang mas malayo sa tao ang tuktok ng kapangyarihan, mas malala ang epekto ng ganitong pagpaplano. Ang pagsunod ng bansa sa isang panig na utos ng supranasyonal na organisasyon ay ipinapalit ang soberanya at mga individual na kalayaan sa mga kapritsyo ng mga burokrata. Kapag ang kapangyarihan ay walang kasamang responsibilidad ng representasyon, madali itong maging tiraniya. Sa totoo lang, habang nagsasalita kanina, ang minamahal at iginagalang kong kaibigan na si Santiago Abascal ay binanggit talaga ang munting supling ng tirano na, sa kasamaang palad, ay meron kayo dito sa bansang Espanya. Paalam. Kung idaragdag pa natin dito ang isyu ng migrasyon, lang ginagawa ay padamihin ng walang pinipili ang bilang ng mga tumatanggap ng bahagi ng cake. Walang hinihinging ambag, ngunit nalilin lang ang mga mamamayan na matagal nang nagbabayad ng buwis at ibinabalik sa kanila ang isang sistemang patungo sa pagbagsak. Bilang resulta ng aksyong ito, ang Europa ay nawalan ng paglago, nawalan ng pananaig ng batas at ngayon ay malinaw na nawala na rin ang lahat ng kredibilidad sa politika ng kanilang mga lider. At sa sinasabi kong ito, gusto kong iparating ang isang bagay na tila halata, ngunit kapag tinitingnan ng politika, ito ay nagiging malabo. Ang mga ideya ay hindi abstract. Ang mga ideya ay may totoong epekto at malalim na kahihinatnan sa araw-araw na buhay ng mga tao. Kapag pinili ng lipunan ng kalayaan, gumaganda ang kalagayan ng lahat gaya sa Argentina. Pero kapag sosyalismo ang pinili, lalong sumasama ang sitwasyon. Nakita natin ito sa Unyong Soviet, Cuba, Venezuela at naranasan din sa Argentina sa loob ng isang siglo ng unti-unting pagbagsak. Hindi ito tungkol sa swerte, likas na yaman, kasaysayan o heograpiya. Ito ay tungkol sa mga desisyon. Umuulad ang mga bansang tumatangkilik sa kalayaan, pribadong pag-aari at moral na kaayusan ng kanluraning sibilisasyon. Bumabagsak naman ang mga lumilihis dito, walang eksepsyon. Kaya naman, ang nakataya sa bawat eleksyon ay hindi lang kung sino ang mamumuno, kundi kung saang direksyon patutungo ang isang bayan at mahalaga ang direksyong iyon. Kaya naman, malinaw na malinaw ito kina punong Ministro Orban at sa mga mamamayang Hungarian. Bilang bansang dumaan sa kasawian ng komunismo, na yon ay inaarap nila ito sa parehong diwa na binanggit ko. Ipinagkatiwala nilang tiwala, determinasyon at tapang kay punong Ministro Orban para maisakatuparan ito. Tunay siyang kahanga-hanga sa laki ng kanyang nagagawa. Dahil dito, pinili ng Hungarian na gawin ang tama kaysa sumunod sa popular o maganda sa mata ng iba. Ang kanilang matatag na pagkilos ang napanatili ng kanilang patakaran sa migrasyon taliwas sa rehiyon na pinipilit silang buksan ang hangganan. Samantala, sa Europa, ginagawa ang mga bagay para pagandahin ang imahe ng mga politiko na napapabalita sa buong mundo. Ngayon ay naharap sa isang krisis na hindi katimbang sa larangang ito at sa marami pang iba. Sa ganitong diwa, nararamdaman kong may mahalaga akong pagkakatulad sa kaibigan kong si Victor.
Sabay naming sinimulan ang mga labanang ito bago pa ito sumikat. Nung sinabi ko sa Argentina na sinisira tayo ng sosyalismo, itinuring akong isang taong itinakwil. Hindi ako iniimbitahan sa mga programa, walang partido ang kumukontak at tinitingnan ako ng mga mamamahayag na parang baliw. Pero nagpatuloy akong magsalita dahil iyon ang tama. Si Victor ang unang tumayo sa harap ng Europa at nagsalita ng mga bagay na ayaw marinig ng iba. Na ang kanduran ay nasa panganib, na ang Europa ay nagpapakamatay at ang walang kontrol na malawakang imigrasyon ay hindi kabutihang loob, kundi irresponsibilidad sa sarili nilang mamamayan. Sinabi niya ito noon may mabigat pang kapalit ang magsabi ng ganoon. Ang tawag dyan ay tapang. Ngayon, makalipas ang ilang taon, napatunayan ng mga pangyayari na tama ang mga nagsabi ng totoo sa tamang panahon. Iyan ang pagkakaiba ng estadista at politiko. Ang estadista nagsasabi ng totoo kahit hindi pa maginhawa o madali. Kaya ang mensahe ko ngayong gabi para sa inyong lahat ay ito. Kapag ang kasamaan at masasamang tao ay nagiging pamantayan, tungkulin nating ipaglaban ng mas matapang kaysa dati ang etika, moralidad, katarungan at katotohanan. Kahit anong pilit nila, kahit gaano pa sila mag-invest sa mga media, kahit gaano pa sila magpatupad ng mga batas, hindi tayo dapat magpaloko na ang mali ay tama. Ang mali ay mali, kahit pa milyon-milyong tao ang magtanggol dito. Sa ganitong diwa, nais kong idagdag ang isang tanyag na pahayag mula sa epikong nobelang Enida ni Virgilio na madalas inuulit ng ekonomistang si Ludwig von Mises. Una, sasabihin ko ito sa Latin kahit mali ang aking pagbigkas pero susubukan ko pa rin. At buong tapang niyang sinabi, tunisse de males, sed contra al dentior, na ibig sabihin ay huwag sumuko sa kasamaan, pero labanan mo ito ng mas matindi pa. At si Victor ay tiyak na nagtatagumpay. Salamat. Ngayon, humaharap tayo sa pagbabago sa pandaigdigang kaayusan at kung paano tayo aangkop sa bagong mundong, ito ang magtatakda ng kapalaran ng ating mga bansa. Tapos na ang pandaigdigang kooperasyon na walang moral na gabay. Maraming institusyon ang nilika para mamagitan sa sigalot at tiyakin ng kapayapaan. Ngunit sinakop ito ng mga burokrata at ginamit para ipilit ang ideolohikal na agenda sa mga mamamayan. Ang dapat sanang patas na tagahatol ay naging aktor na may sariling agenda at malinaw ang resulta. Ang mga panahong puno ng pagbabago ay nangangailangan ng tamang pagsusuri, isang maayos na kalibradong moral na kumpas at tapang upang kumilos. Sa mundong ito, lalong-lalo na ngayon, mahahati ang mga bansa sa pagitan ng mga malaya at mga nasasakop. Ang Hungria at Argentina ay parehong bansa na tumatanggap at nakakaunawa sa pagbabago. Kaya't sinusuportahan namin ang mga inisyatiba tulad ng Border PIF ni Pangulo ng US na si J. Trump. Kapag ang mga bansang may parehong prinsipyo at pinagsasaluang halaga ay kumikilos na may matibay na desisyon at koordinasyon, tunay na pag-unlad ang nakakamit nang hindi naiipit sa kawalang kilos o kalabuan sa politika na madalas humahadlang sa ilang internasyonal na organisasyon at pandaigdigang forum. Sumali ang Argentina mula simula dahil naniniwala kami sa diplomasya na handang sumugal para sa kapayapaan sa aming bansa. Nagsisimula na magbunga ng konkretong resulta ang landas na ito. Ang makroekonomikong kayusan, paggalang sa pribadong ari-arian, pagtatanggol sa buhay at malinaw na mga patakaran ay nadulot ng katiyakan, pamumuhunan at paglago. Hindi ito nakakalampas sa pansin ng rehiyon at mundo. Dumarami ang mga bansang ginagawang sanggunian ang karanasang ito at sumusunod sa parehong landas. Halimbawa, ngayon ay kayanang tiyakin ng Argentina ang seguridad ng enerhiya ng Europa. Namumuhay tayo ngayon sa gold rush ng pamumuhunan sa enerhiya. Isipin ninyo,
Pagsapit ng 2030, mag-e-export tayo ng higit 30 bilyong dolyar kada taon. Ang Europa ay agarang naghahanap. Ang Europa ay matagal nang naghangad ng kalayaan sa enerhiya. Nag-aalok kami ng mas mainam, mapagkakatiwalaang kasosyo, malaking reserba at gobyernong tumutupad sa kontrata. Muling nagiging mahalaga ang papel ng Argentina hindi sa pamimilit kundi sa magandang halimbawa at ang maiaalok nito sa mundo. Itinutulak ang isang mas malawak na kilusan na naglalayong ibalik ang kadakilaan ng Amerika batay sa kalayaan. Ang kilusang ito ay may pangalan na sa ating kontinente. Ito ang desisyon na gawing dakila muli ang Amerika. Ito ang paniniwala na tanging sa pamamagitan ng kalayaan, kaayusan at paggalang sa mga pagpapahalaga na pinagmulan ng ating sibilisasyon, posible nating maitayo ang isang kinabukasan ng kasaganaan. At ang parehong paniniwala na ito ay siyang nagsisimulang magkaroon ng puwang ngayon sa Europa. Hindi kailangan muling likayin ng Europa ang sarili nito. Kailangan itong muling matagpuan ang sarili, bumalik sa mga ugat nito, at muling makuha ang tiwala sa sarili nitong kasaysayan. At iwanan na ang luhika ng palagiang pagkakasala. Sa landas na ito, sentral ang papel ng Hungary at si Viktor Orban ang isa sa pinakamalinaw at matapang na tinig sa pagbabalik ng tamang direksyon sa Europa. Ngayon, papalapit ang Hungary sa isang bagong punto ng pagliko kung saan nakataya ang dalawang magkasalungat na moral na modelo para mamuno sa bansa sa mga susunod na taon. Ang komunismo, dating nasa ilalim ng bandilang Soviet, ay lumalabas na ngayon sa ibang anyo. Nakatago ito sa likod ng mararangal at makataong layunin na tila magkakaiba pero magkakaugnay sa isang agenda ng pakikidigma laban sa tradisyon. At galit sa lahat ng ating tinuturing mabuti, maganda at banal. Sa ilang linggo, muling magsasalita ang mga Hungarian. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating maging malinaw kung ano talaga ang nakataya. Ang magiging desisyon ng Hungary ay maririnig sa buong Europa. Dahil kapag ang isang bansa ay naninindigan laban sa mga presyon ng political correctness, ipinapakita nito sa ibang mga bansa na posible ring lumaban at magtagumpay. Kapag ang isang bansa ay nagpasya na ipagtanggol ang kalayaan at ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga hangganan at ang kanilang mga tradisyon, ipinaalala nito sa ibang mga bansa na pinamanhid ng mga ininyero ng pagkabulo na may oras pa para kumilos. Kapag ang leader na si Viktor Orban ay lumalaban ng hindi humihingi ng pahintulot, siya ay nagsisilbing tanglaw para sa ating lahat na hindi matanggap na ang kapalaran ng kaluran ay isang planadong paglubog. Mahal kong kaibigan Viktor, asahan mo ang aming respeto, paghangga at suporta. Ang Hungary ay may leader na may pambihirang tapang at muli, kailangan para sa kinabukasan ng Europa. At tayong lahat na lumalaban sa laban na ito sa ngalan ng kalayaan. Alam natin na kapag ang estadista ay pinagtatanggol ang bayan, hindi lang niya pinoprotektahan ng bansa, kundi ibinabalik din ang pag-asa sa mundo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa ng Diyos ang Hungaria, pagpalain nawa ng Diyos ang Argentina, naway samahan tayo ng mga puwersa ng langit at mabuhay ang kalayaan, putsa. Maraming salamat sa inyong lahat.